Interview nitong si Atty. Israeli Tuturion sa SMNI ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa interview na yan atong si Atty. Tuturion, segwen ho muna natin na mabilisan itong mga banat nitong si Mangga. Ito si Senator Amy Marcos. Kaugnay doon sa mga nambabash dito kay Wing Gatchalian. Kayo naman kasi huwag nyo nang ibas. Ginawa siyang flower base, nagsasamji, nagkugunchilyo. Kung ano-anong ginawa nyo kay Wing Gatchalian Ang haharas nyo. Diba? Ito, si Mangga. Pakinggan natin si Mangga. Duly elected Senate President yun. Diba? Nakakuha sila ng 13, may quorum. So, isa yung ating Senate President. Kaya pagka binabanatan nyo na walang kwenta si Wing Gatchalian, buong Senado ang binabanatan. Hindi na mag-comment. Parang ikaw naman, di mo binaban. Ano si Mangga? Game. Uy, sobra naman kayo. Inaapi naman ninyo masyado si Sherwin. Api talaga, pambiro. Api talaga. Anak ng tokwa. Sa ganda ng mga perks sa pagiging Senate President kahit na nakatanga lang yun dun. Basta nasa nakakabit ang pangalan niya dyan sa Senate President, okay lang dyan sa ano na yan, dyan sa mama na yan? Senate President namin yan. Yan. Kaya lang, yan na nga yung sinasabi ko, nakakatawa tuloy yung itsura niya. Kasi bakit dalawa sila doon sa itaas? Alam naman natin, dati talagang ganon. Nung impeachment ni Presidente Erap, dalawa sila. Kasi nasa konstitusyon natin, kapag Pangulo, dapat, syempre, yung Chief Justice ang nakaupo kasabay yung Senate President. Eto nga, nakakatawa tignan kasi dalawa sila. Kung sana, walang papel si Sherwin na aming Senate President, bakit si Chis pa ang pinili? Yun na nga ang mahirap Kaya nga pinag-uusapan nga namin, natalo kami sa boto. Ang sa akin naman, kung napakaliwanag sa konstitusyon at napakaliwanag yung debate ni Christian Monsod, ni Chief Justice Davide, ang liwanag sa debate nila, hindi na kailangan ilagay na Senate President ang uupong presiding kasi, klaro naman, ang tanging exception lang kapag Pangulo, kaya Chief Justice. Yun lang naman ang liwaliwanag. Bakit pinag-dedebatehan pa? There's nothing to interpret. It's very clear. Ayan, napunta pa sa alanganin ng pobreng Sherwin. Pambihira naman. Pagkatapos noon, ginawa pa nila, they put it to a vote. Sa palagay ko, kahit bumoto pa ng 50 beses ang Senado tungkol sa konstitusyon, hindi namin mababago yan. Kasi constitutional yan. Kailangan i-amyenda yan through the usual process. Con-as, People's Initiative. Yun lang ang proseso. Hindi simpleng boto ng majority ng Senado makakapagpalit ng konstitusyon. Naku, yan ang nga sinasabi ko. Nag-umpisa sa mali, lahat ng susunod, mali-mali na. Uy, sobra naman kayo. Yan sinasabi ko Nag-umpisa sa mali, ngayon nagsalita si Mangga. Dito tayo kay Atty. Israeli Tuturion. Game. Hello, assalamualaikum. Good morning and magandang umaga po sa lahat. Opo, attorney, so far, ano yung masasabi po ninyo, assessment po ninyo dito sa 3 araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Yan. Isa lang masasabi ko, much ado about nothing. Why I say much ado about nothing? Because they are trying to prove a non-crime over a non-crime which does not... Naku-curious ako. Paano kaya kung itong si Atty. Israeli Tuturion ng isa sa mga legal counsel nitong si VP Sara? Grabe siguro, balagbag siguro dun, no? Kasi hindi... Pagka nagsalita ito, talagang siya kumbaga, si Jay Narbasa, hindi ko natin sinasabing hindi siya magaling. Mahusay ho yung bata. Pero ika nga pagdating sa experience din hindi naman natin siya kilala para sabihin na kulang siya sa experience. Magaling yung si Jay Narbasa. Kaso hindi ho naging mainstream ang pangalan niya. Gayon din naman kay Ligutan, no? Hindi naman mainstream. Kaso maya't maya, nagsasalita yan sa House of Representatives. Kahit papaano, yung na siya, may face recall ba kung tawagin. Kung may name recall, face recall. Pero itong si Atty. CJ Narvasa, first time nakita.
Pero pagka yung kasing nagsumulansan dyan sa ano na yan, dyan sa hearing na yan, o just trial na yan, mga kilalang abogado. Tapos pagka nagsalita, talagang, teko lang, tuhigin yun, di ba? O yan, curious lang ako, no? Paano ba yan? Naging ano itong si Atty. Torion, naging isa sa mga abogado na sasalansan dyan sa impeachment trial na yan, itong si VP Sara para sa defense, dyan sa impeachment na yun ni VP. Ano masasabi nyo, ha? Sa tingin niyo ho ba, anong magiging outcome ng mga debate dyan? Di ba? Kasi malupit ito eh. Even Ako, naputol po tayo. Naputol Yes, po attorney. tayo, mga kababayan. Attorney, ako po, nawala yung signal ni Attorney Israelito Torion, Dean po ng JMCFI College of Law. Balikan po natin siya maya-maya lamang. Ayon sa isang legal practitioner, nawala Yun, ko tuloy natin. Opo. Yes po, Attorney, tuloy po ninyo yung inyong assessment patungkol nga doon sa 3 araw na impeachment trial ni VP Sara. Yun nga, grabe ka, much ado about nothing. And I say it is much ado about nothing because the prosecution is trying to prove a non-crime, an alleged act which does not even constitute a crime, and try to push it to our minds and senses that it would constitute the high crime, other high crimes, or betrayal of public trust, which would supposedly be used as a ground for impeachment. Kaya nga, grabe ang, kung sa Bisaya pa ni, grabing usik sa oras nga wa, lang gihapoy kapaingnan. Opo. It does not prove a crime, and granting for the sake of argument that it constitutes a minor crime, it does not constitute as a ground for impeachment. Opo. Paano ho nyo nasabi, Attorney, na wala pong krimen nangyari doon sa... It's not a crime because there is even a grave doubt na kung grave threats ba yung ginawa. Kasi hindi kasi binibigyan ng ng emphasis ng prosecution yung buo ng pagkasabi, yung kung patay na ako, ipapatay nyo. Kasi how can there be a crime kung patay na siya? It will only operate when she is already dead, no? So and granting for the sake of argument, yung konteksto ng pagkasabi doon has to be taken into consideration. And besides, nakalimutan ng prosecution yung pag-establish ng origin, no, ng origin. It would take a non-lawyer to emphasize that, si Senator Robin Padilla pa. Kasi bakit importante yan? Dapat yung pinaka-tao na nag-tape ng conversation should be the one who should be presented in evidence. Yung raw file ang kukunin doon. Ang prinob nila, yung nakikita lamang sa sa social media na. How would you prove that it is not infected by artificial intelligence? How would you prove that it has not been edited or it has not been amended already? No? So what they were proving is a tape that was already spread or can be seen in the social media. They were not proving the original, the very raw file that was taken of the Vice President. Kasi with the advent of artificial intelligence now, na pwede mo ma-alter yung mga statements, no? Posible talaga na meron yang mga interventions na. So kaya nga importante sana dun sa prosecution to prove the origin of the original tape, no? Kung sino yung kumuha talaga nung tape recording, and show the chain of custody, how it was preserved, and then how it was presented in court. Yun ata ang nakakalimutan ng prosecution. Inassume nila na kung ma-prove nila yung kikita sa social media, ayun na yun. Maling-mali yun. If you want to prove a video recording in a court trial, such as an impeachment court, you are supposed to determine who actually took the original video recording and try to prove that it was the raw file such that it was never altered
nor amended, nor any interventions have been undertaken prior to the presentation in the actual court. Yun Wala- ata ang nakakalimutan dito. Opo. Oo. At sinasabi, attorney, wala bang exemption daw? Baga, sinasabi nitong testigo na ito ni NBI agent John Mark Calilong na it is publicly available. Kaya nga you know, it proves the weakness of the case of the prosecution. Just because it is publicly available does not mean that you have already proven the authenticity of the videotape. You may have proven the authenticity of the publicly available tape, but you do not prove the actual interview that was done vis-a-vis Vice President Sara Duterte. Yung tao na yung tao na nag-interview sa kanya, yun sana i-present mo or any person na present doon sa interview in the actual interview. Yun ang pinaka-importante sa tingin ko doon. Opo. At tama rin ho bang itong testigo na magsalita na doon sa pagiging sinasabi kasing hindi po siya AI altered o baga hindi po siya ginawa through AI dahil mahigit 2 oras po hindi po kaya daw ng AI. Ganun ang video gagawin, attorney. Well, that is his opinion pero kung i-analyze mo 2 weeks lang ata yung training niya. Yes. How can he certify that? His expertise on the matter has not been established. May mga AI nga tayong nakikita na movies na Movies na, correct. Tag-3 oras Yung salida na sini. O yung pinapalabas na nasa AI lahat. So I don't think that is a correct statement because AI now is capable of almost anything. Opo. Kaya nga naman ay napatanong si Senator Robin Padilla doon sa kanyang credentials, attorney. At alam mo, Yes. marami po mga bashers na pinagtatawanan po si Senator Robin Padilla. Bakit daw ganun po yung kanyang paglilinaw, pagtatanong doon sa testigo. Sa korte ho ba? Pagdating sa mga bashers, okay nang nagsasalita kaysa nakatanga kagaya nitong si Lito Lapid. Oh. Diba, at least kahit pa paano, diba, mas may sense po yung tinatanong noong hindi abogado, doon sa mga abogado na aso ni Marcos Jr. Kesa doon sa nga binabayaran natin dyan para umupo at nakatanga lang pagka inabutan ng gutom, aakyat sa taas. Madalas katanggap-tanggap ho ba kung ganito yung magiging credentials ng isang testigo? Lalo 2 weeks lamang po ang kanyang expertise o baga experience pagdating po sa pag-authenticize ng photo at video. Well, yung kung nangyayari yan sa korte, yung defense counsel would normally and almost always question his expertise and capacity to testify on those issues, on those matters. Kasi nga po, I don't think a 2 weeks training would make you eligible or competent to testify on matters which would require years to study. So, tamang-tama po si Senator Robin Padilla nung ni-raise niya yung matter. It was a valid issue, should have been raised, and it is even surprising na yung non-lawyer pa ang nag-raise nun. Kasi importante kasi yung expertise nun, yung credentials ng taong nagsasabi na kung wala bang AI doon. Kasi yung tao na may sapat na training lamang ang makapagsabi nung ganun. Kung 2 weeks lang, legitimate talaga na i-question yun. At saka, si Senator Padilla lang ata ang nag-raise nung raw files, yung origin, because a process of authentication in an actual trial is you have to prove the origin of the videotape. And when you say origin, the raw file is the subject matter thereof, meaning sino talaga yung kumuha at the very interview. Hindi kung nakikita mo na lang yan publicly available. What you are proving is the publicly available tape. You are not proving the actual interview itself. Tainted na yun. How can it prove that it was in fact VP Sara who uttered those? This is being technical about it.
But this is how matters are proven in court. Opo. Dahil ito'y impeachment, Senate Impeachment Court, attorney, at kakaiba nga daw itong korte na ito dahil may halong political. Sa tingin po ninyo, ano bang na-hit ho ba yung target ng prosecution na gamit itong testigo nila laban po kay Vice President Sara Duterte? Klaruhin lamang natin yung mga palusot na the process is also political. When the procedure in proving the grounds for impeachment is concerned, it must follow the legal procedure. Okay? So parang it mimics a court. So meaning, the process of proving the high crimes of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes or betrayal of public trust have to follow strictly legal proceedings. What is political, the nature of the politics here that would enter into, is that the people are likewise interested in this. And the senators, when they vote, may consider also the public opinion. That's what makes it political. But that does not mean that you will disregard the legal process of authenticating a video, of following the rules of evidence when you are presenting it in the impeachment court. Kaya i-correct natin yan. Hindi po pwede na hindi mo na prove yung raw file, sasabihin mo pa magpapalusot ka, impeachment proceeding ito nagkamali kayo Huwag ka magpalusot doon sa impeachment is sui generis because it is legal, it has to follow the rules on evidence. Kaya nga nandun sa rules. Di ba? Ano ho kayo na paano kaya si Torion ng ika nga na naging kasagupa nitong si pangalan to, Ligutan. Sa tingin ho natin talagang matinding bloodbath ang mangyayari doon. The rules of court are likewise suppletory. May rules din yung Senado, dapat i-follow yun. Opo. At sinasabi din na tagumpay daw sila, ito nga sa prosecution na kampo, dahil naipresenta po nila yung video na ipakita nila sa publiko. Gaano ka, para po sa inyo, anong reaksyon po ninyo doon? Actually, merong fundamental fundamental error yung nakomit yung prosecution. Yung pagbubunyi nila na panalo na sila kasi na-present nila yung video. Nakalimutan nga nila yung video na na-present niya, yung publicly available. Nakalimutan nila korte ito, impeachment court ito, it mimics an actual court. You have to prove the originality of the tape recording of the videotape. Dapat meron silang source doon sa actual interview. Yun ang pagkakamali ng prosecution dito. Bakit hindi man lang sila nag-effort na magtanong sino ang nag-interview talaga on the day itself of the interview kay VP Sara Duterte. Saan yung raw file na yun para masigurado tayo na yung sinasabi dito sa publicly available na videotape ay yun talaga yun. That is being legal about it. Well, they may say, the other party may say, grabe ka naman, masyado ka naman technical. Yan ang burden ng prosecution Kung mang-aakusa ka, you have to follow the rules. Kung hindi mo nagawa yun, huwag ka magpalusot na magsabi ka na political din yung proceeding. Political when it comes to voting, when the senators have to consider also the public pulse when they render their decision on the matter. But the procedure is strictly legal, kaya nga may rules of impeachment at supplementary din yung rules of court. Opo. Normal ho ba sa korte na magbibigay po ng kanilang mga manifestation, mga opening statements tungkol po sa kaso sa prosecution at sa depensa, attorney? Hindi. That only applies in a jury system, in America. May mga opening statement, may mga closing statement. Pero inalaw ng impeachment court Wala nga din yan sa sa Senate rules on impeachment. Parang ginawa nilang practice siguro para pagbigyan din yung mga congressman na at least may role din sila o
Kasi normally ang gumagawa nung sa prosecution yung mga congressman, wala naman silang trabaho doon sa actual presentation of evidence. But that should not have been allowed because it would put a color to the actual evidence, no? We should be presented with the evidence of the prosecution, not the speech of the prosecution. Opo, opo. Ang inyo pong pananaw naman doon sa naging cross-examination ng depensa? Well, yung prosecution ng depensa, honestly, hindi siya perfect. Pero, siya, more than average siya. Oo, more than average in the sense na nakuha nila yung mga dapat na mga punto na like for example, the context. The context of, of the declaration, alleged declaration of VP Sara Duterte, no? Since it was already presented, granting for the sake of argument that threats were in fact committed, it would not constitute anymore as a grave threat sa tingin. Constitute as a grave threat, no? Yan. Granted, hindi ako nag-admit na gano'n, ha? Kasi yun nga din ang na-comment ko dun sa defense, dapat walang admission in so far as the authenticity of the video. Dapat consistent sila doon na, well, we are not conceding on the authenticity of the video simply because of the fact that there was failure to authenticate as to its origin. Ganon tara. But granting for the sake of argument that there was proper authentication, that the original was really presented, we say, ganon sana. Oo, pero maski hindi nagawa yun, enough pa rin yun to prove na hindi na-prove yung, hindi na-prove yung impeachable crime na other high crimes. Kasi nga po, granting for the sake of argument na na-utter yun ni VP Sara Duterte, it does not reach the quantum of the high crime of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, or other high crimes, or betrayal of public trust. Kasi yung mga crimes na ipoprove natin for impeachment ay specific under the 1987 Constitution. So dapat matataas masyado ito ng mga level na krimen. So kung ang na-prove mo isang krimen na very minor, wala ding hindi rin sapat yun na ma-prove na impeachable, na na-prove mo yung impeachable crime required under the 1987 Constitution. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay partner attorney, may ilang mga senator judges nagbibigay ng mga katanungan tulad ng Senator Robin Padilla at meron pang ilan na nagtatanong na dahil itong testigo na ito, unang testigo na si NBI agent John Mark Calilong ay baga wala namang naipakita, wala namang sinabing nag-hire itong si VP Sara ng assassin o hindi baga malinaw, attorney. Maaari ho bang itanong ng mga senator judges na doon sa prosecution o sa depensa ba o sa prosecution mismo na walang violation sa konstitusyon itong ginawa ni VP Sara o may limitasyon lang talaga itong pagtatanong ng mga senator judges? Well, that would really depend on the presiding officer, no? But the rule of thumb is dapat hindi ka magtanong ng mga conclusion of law. Ang itanong mo yung mag-elicit ka ng facts. Facts ang kukunin mo, hindi conclusion of law. Like for example, yung tanong na binabasi si kapatid Robin Padilla, pero ang galing nung tanong The question about the raw file. That is a question that would try to elicit fact and that is valid. Pero kung magtanong ka na, paano ito makakonstitute na other high crimes or betrayal of public trust? Ayun, asking for a conclusion. How can an NBI agent say that the utterance of the Vice President would constitute betrayal of public trust or other high crimes? That would be ultimately requiring a person to draw a conclusion of law which is not allowed in ordinary rules of evidence, much more in a rule in an impeachment proceeding. Yun lang po
i-determine mo kung ang senador ay nagtatanong drawing a question of fact or if it is drawing a question of law. Kung question requiring a fact, ayun, valid yun. Pero kung ang question requiring a conclusion of law, objectionable yun, hindi proper yun. Attorney Mayong Buntag, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yung sinasabi pong mga technical na pamamaraan sa pagdetermina sa authenticity ng video, sinasabi nyo nga po dapat sundin. Pero ang mga senator judge po, na-appreciate ba itong mga ganito? May patakaran po ba? Obligado sila na talagang sumunod dito sa mga ganitong pamamaraan? Kasi alam naman po natin, napaka-konti po ng mga abogado ng mga sa mga senator judges. Yes, dapat magkaroon sila ng crash course kasi parte yun sa kanilang tao. As a senator, you are mandated, no, supposedly not only personally but morally. Nagpa-elect ka na maging aralan mo 'yan. Oo. So, dapat alamin mo yung process of authentication, the requirement that the witness should trace the origin of a certain evidence, the chain of custody, and the way it is presented, and the how it was presented in court. No, all of these matters should be known by you. Kaya nga kinwestiyon ko rin yung pag-appoint ng presiding officer Kasi under the 1987 Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, it is necessarily implied therefrom na kung other officers, no, other than the President, dapat Senate President yung mag-preside. Bakit sila nag-elect ng Senate President na hindi pala, bakit sila nagpili pa ng presiding officer na iba na nag-elect na sila ng Senate President? They should have known that. 1987 pa itong Constitution na ito Pang-ilan na ito na impeachment process Senators should be should have the decency as well as the morality to know the rules because they had themselves elected Part na yun, consequence na yun sa desisyon nila na tumakbo pagka-senator. Opo, iugnay natin po doon naman sa inyo pong inihain na petisyon sa Korte Suprema. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po yung mga prayers niyo po doon, attorney? Yan. Yung iba kasi Na-curious ako sinasaway dyan. tayo kasi ito na naman, no? Panggulo naman. Hindi po ito panggulo. Kasi nga po, yung impeachment proceeding, impeachment complaint na final ni against kay VP Sara Duterte ay depektibo na masyado, 'di ba? Ang dami na ng rason nun. It violated the rights of VP Sara Duterte. It did not contain ultimate facts. Yung mga ebidensya ay wala nga naka-attach doon sa impeachment complaint at saka patong-patong na kamalian. Kaya nga nag-file tayo ng petition for certiorari para mapadismiss yun. Dagdag ng kamalian. Ngayon pa, nag-appoint sila ng presiding officer na grabe ito insulto kay Senator Win Gatchalian. Yun na nga sinasabi ko, insulto yan kay Senwin. Ako, hindi siya ayaw kong napapayaya si Senwin. Ayaw na napapayaya. Under Article 11, Section 3, Paragraph 6, it should be it is necessarily implied therefrom that it should be the Senate President who would preside kung hindi ang Presidente ang inihahadla ng impeachment complaint. Tapos, ang proseso pa nito ay hindi rin tama kasi yung Rule 2 ng Senate Rules na nagsasaad kung pag-amenda nila doon sa rules ay wala pang quorum. Only 12 out of 24 senators were present on June 3 of 2026 when they amended Rule 2 of the Senate Rules. At saka, violation din yun under Section 136 of Rule 51 of the Senate Rules. Ano yun? Ano yung rule na yun? Dapat kung mag-amenda ka ng Senate Rules, ay dapat ipresenta mo ito 1 day before it is going to be considered by the Senate. Hindi nila sinunod yun. Tsaka, kung mag-amenda ka ng rules on impeachment, dapat you should have it amended at the time when the Senate is acting as an impeachment court, not as an ordinary Senate doing legislative works. Kaya nga,
nagsampa tayo ng motion doon sa Korte Suprema kasi supervening event ito, kadagdagan na naman na mali ito. Ang takot kasi natin, kunyari, kung si VP Sara ay ma-acquit, hindi ma-prove, hindi sila makaabot ng 16 votes, may magpetisyon na naman sa Korte Suprema, mag-file na naman next year dahil sa void ab initio yung proceedings na ginawa nila kasi hindi Senate President yung mag-preside. Mayroon na naman tayong impeachment proceeding next year. Ang laki ng gastos natin dyan, more than 25 million per day. Ang tao ay na-divide na masyado. Depektibo pala, void of issue pala. Kaya, i-final natin doon sa Korte Suprema yung motion natin. Opo, attorney, sakali man po nakatigan kayo, kabilang din po ba sa maapektuhan yung naging pag-preside niya? Halimbawa, illegal o unconstitutional yung kanilang naging botohan doon sa pag-amyenda noong batas, no, na nung impeachment rules nila, dahil kung di ako nagkakamali, 12 lang ata yung bumoto doon. Yes. Meron pang pag-question si Senador Alan Peter Cayetano na wala yung 1 day na notification bago ang mismong pagtalakay. Lahat ba ng mga na-approve nila ng mga journal, lahat ba ng mga nangyari sa unang 3 araw ay magiging void? Yes, infected na yun. Infected yun kasi ang Senate, I must admit that he seemed or he looked fair in the proceedings. But just because it seemed to be fair does not mean that it is already valid. Kasi yung presiding officer po has ample powers, wide powers. He can rule on materiality, he can rule on admissibility, he can rule on relevancy, he can even order the sergeant at arms of the Senate to enforce the rules or decisions of the Senate. Lahat po yun, yung mga ruling niya, yung proceedings, ay pwede pong questionin. Kaya nga, gusto natin, okay, kung ano man yung aming petisyon pending pa man ngayon, kinukonsidera pa man ng Senado, itong presiding officer void talaga ito, dapat i-correct ito para mapatama natin ang procedure. If there should be a trial, we are not conceding that trial is valid, but granting for the sake of argument na kailangan yan i-proceed, dapat tama yung proseso para hindi ito ma-infect ng voidness. Kaya nga, i-final natin ito because any and all proceedings that are conducted by an illegal presiding officer, unconstitutional presiding officer, can be questioned because the proceedings are void. Doon po sa unang 3 araw po, nabanggit nga siguro sa unang araw ata yun ng impeachment trial mismo ng hinalal na presiding officer, Senador Chis Escudero, na 16 yung susundin nila para ma-convict, no? Itong si VP Sara, no? Ang sinasakdal po. The next day, nagkaroon ng clarification si Senator Judge Ping Lacson. Kina-clarify niya kung ito ba ay legal opinion lang or mismong desisyon ng impeachment court at kinumpirma nga ni Senator Chis na ito ay desisyon ng impeachment court at inaprubahan na rin nila yung mga nakalipas na mga journal. Sa tingin niyo po, along the way dito sa impeachment trial, ito na yung magiging batayan. Hindi na, kasi dahil maraming naglalabas ng mga issue na pwedeng ibaba, pwedeng mabawasan yung bilang. Yet, etong pag-question nyo po na doon baka maka-apekto rin doon sa naging desisyon niya. Attorney, kabilang din po ba doon sa hiningin yung prayer, yung paglilinaw sa kung ilan yung boto na dapat yung threshold mismo? Well, honestly, hindi. Hindi yun. Kasi at the time when we filed it in the Supreme Court, hindi pa issue yun eh. Hindi pa siya issue. And besides, actually, with the pronouncement of the presiding officer, no,
na of course we are questioning his appointment. But then again, the fact na sabi niya yun at parang may implied concurrence ng mga senador kasi walang nag-question eh. Wala man lang nag-file ng MR, verbal or otherwise. Belated pa yung pag-raise ng issue. So, bound na sila yun. Tsaka besides, this is not the first impeachment complaint that happened in the Republic of the Philippines under the 1987 Constitution. Yeah. Yung mga issue na yan, naging issue din yan nung panahon nung nakaraang mga impeachment trial. So I don't think that would be an issue. And besides, that is very clear under Article 11, Section 3, Paragraph 6, last sentence, that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Klarong-klaro po yan. And I think yung mga ano na lang talaga, yung mga intellectually dishonest sa tingin ko, ang nag-i-insist na ibahin yung punto ng konstitusyon po dito. Huli na lamang po na topic, attorney, yung na-raise din, no? Pinalutang din ni ni Senator Judge Alan Peter Cayetano yung posibilidad na makadalo sa pagdinig ang dalawang senador na nahawak ngayon ng otoridad o nakakulong. Kasi nga, yung mga witnesses nga, mga resource person na ginagamit or nakasama sa mga investigasyon sa Senado, sa Kamara, na nakabilanggo, pinapayagan nga. How much more itong mga senador po, attorney, na sa pagkakaalam natin, hindi naman nawala yung kanilang pagiging miyembro ng Senado. Oo nga. Well, they remain members of the Senate, no? And I would just like to appeal to the good senses of the senators, no? Na in the past, meron namang nangyari na ganito. On July 25 of 2007, yung Senate noon issued a resolution expressing the sense of the Senate that Senator Antonio Trillanes IV be allowed to participate in the session. Tapos, in November 2008, no, a majority of senators, 14 out of 23, filed Resolution 765, amending the rules of the Senate by incorporating a rule to allow senators to participate in Senate sessions. Nangyari na yan. And not only that, the Senate also adopted Resolution number 373, May 4 of 2020, when they allowed via a resolution Senator De Lima to participate in via video conference, teleconference. Though it may be argued na hindi ito na fully implement itong mga resolutions na ito, but it proves na pwede itong gawain. Depende ito sa mga senador. So, sana gagawin nila ito kasi a senator can only cease to be a senator when he is dead, when he is fully incapacitated. Hindi naman eh. The Senator Estrada, Senator De La Rosa, Senator Marcoleta are still senators and they're entitled to presumption of innocence. So therefore, they should be allowed to participate via video conference or other means. Kasi if you look at it, yung mga congressmen nga pati text message po pwede, pati tawag lang po pwede, pati video conference po pwede. Bakit hindi po pwede dyan sa senador? Huwag naman masyado sana ang politika. Kasi ang nakasalalay po dito ay interest po ng ating bansa. So sana naman, kung nagawa na ito noong 2007 and 2020, hindi nila ito. Kasi malay natin, baka sila na naman ang makasuhan next time. At sila na naman yung mapreso. O, di ba? Baka magyayari yan. Baka may magkakarma niyan at tapos hindi naman sila aalaw. Tapos bigla sa kanila applicable yung presumption of innocence. Ngayong mga panahon na to hindi applicable, 'di ba? 'Yun ang problema natin eh. Ngayong panahon na to hindi applicable pero pagka sila naginulong gusto nila a-attend sila. Dahil maraming mai-impeach next election. Kung di mai-impeach, kahihinan, sigurado magre-resign yung mga yan. Pero makukulong kayo kahit na mag-resign kayo, mga walang niya kayo. I-allow na magboto via video conference. Ang karma, nangyayari yan. So, sana, we would like mabilis to invoke the good sense of the senators to pass a similar resolutions which the Senate did in 2007, 2008, and 2020.
Singit ko lang, attorney, pwede bang makorek yung kine-question nyo po na sa pagiging presiding officer ni Senador Chis Escudero sa darating po nila na sesyon? Though mga ilang linggo pa yan, kasi parang sa during SONA, doon gagawin nilang legal lahat kasi 30 na sila po, attorney. Oo, pwede. Kung mag-ano sila, mag-introduce sila ng what you call this, resolution, the amending resolution, di ba? Yung rule 2 kasi inamend nila pasa na naman sila ng resolution in order to amend or to restore the original what you call this provision, and then boboto sila, i-vote kasi Chis Escudero as Senate President. Hindi, corrected na yung problem, pero ang problema niyan yung first 3 days kung ano ang gagawin nila. Perhaps what they can do is also to pass a resolution, no, affirming what happened to the first 3 days, no, and they would yung ratify ba, they would ratify whatever that transpired in the first 3 Senate sessions. So in that way, perhaps legally, the mistakes that were conducted in the first 3 hearings can be corrected. Meron pa silang isang paliwanag, attorney. Kasi noong naganap sa June 13 kung saan 12 lang sila, inaprobahan nila ang mismong pagbabago ng o inamyendahan nila yung impeachment rules. Yun nga, yung pwede silang bumoto, mag-decide kung sino yung kanila magiging presiding officer. 12 sila. Pero noong nagkaroon yata ng special session, inaprobahan yung journal noong session na yun na 12 pa sila. During sa special session, naging 13 na sila kung saan nga lumipat na si Senator Chis Escudero. Yun yung isa din sa kanila yatang paliwanag din na attorney. Well, when a void act happens, it remains void, no? Regardless of what transpired thereafter. But then again, granting for the sake of argument na ginamit nila yon. Ang problema kasi, when they were already 13, they did not attempt to issue a resolution ratifying their previous act on June 3 of 2026. So, yun din ang problema. Pero I would still stick to my original argument na kung nung pinasa yung resolution amending Rule 2, no, it was a void act simply because they did not have the numbers. It remained a void act. Yun ang tingin ko. And they did not issue they did not do the proper act that would probably, and I'm not saying that it can be, probably cure the void act because a void act can never be cured by ratification. Opo. Ayan, attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan. Yan. Last message. Ang aking mensahe dito sa ating mga kababayan ay sana naman, no, magising na tayo, makikialam na tayo, no, let us know more about what is happening in our country and let us pray more to Allah subhanahu wa ta'ala na sana naman merong divine intervention na mangyayari dito sa ating bansa kasi karumal-dumal na po na korupsyon ang nangyayari dito sa ating bansa at ang pinasubject on trial pa ay yung Vice Presidente na wala naman talagang kasalanan. Sana po tayo ay patuloy na magmamasid. Sana ay patuloy tayong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana bigyan niya ng grasya yung ating bansa para hindi ito tuloy na. Ayun na nga mga kababayan, divine intervention na ho talaga ang kailangan natin ngayong mga panahon na to dahil sobrang panluloko na ho ang ginagawa ng mga politiko na to mula sa Malacanang, House of Representatives, Senado. Talagang harap ang panluloko sa sambayan ng Pilipino. Imbis na panagutin yung mga magnanakaw, imbis na habulin yung mga nagkasala dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pinag-iinitan ho nila, ang dinidikdik ho nila itong si VP Sara. So Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat, mahal lahat ng Pilipinas. Mga kababayan, ang laban ho ngayon nasa social media. Magtulong-tulong ho tayo, hindi lang ho dito sa PH Update, maging ibang mga channel dyan. Share nyo ho yung mga video nila dahil yan ho ang kailangan natin ngayong mga panahon na ito. Magsama-sama tayo
Para ika nga hindi mapahintulutan na mapihit dito mga siraulong mainstream media na to ang naratibo dito sa impeachment na to. Ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.